Kadalasan po, kilala tayo sa kung anong parating dala natin, di ba? Yung iba nga, kung ano yung parating dala, yun ang tawag sa kanila. Minsan sa opisina, alam natin andyan na yung boss natin kung andun yung sasakyan na parating niyang dala. Yung ibang tao, kapag may malaking nunal, ang bansag nunal. Sa akin minsan ang bansag ng ibang tao, taba. Kasi, yun yung nakikita. Yun yung binibitbit. Kilala ho tayo sa binibitbit natin. At ang ating ina na si Maria ay kilala kasi binitbit niya si Jesus sa sinapupunan niya. Kung babalikan natin ang gospel ngayon, ito yung pag-oo ni Maria. Yung pagpayag niya na magiging ina siya ng Diyos. Ito ang umpisa ng pagpapakilala ni Jesus sa ating mga tao. Pero hindi ito ang umpisa ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa first reading, narinig natin na gustong gumawa ni Haring David ng templo na paglalagyan ng Ark of the Covenant, yung pangako ng Diyos. Pero ano ang sagot ng Diyos sa kanya? Ako ang kumuha sa iyo mula sa pastulan at nagpaluhod sa mga kaaway mo. At ngayon pong huling araw ng simbang gabi, sa huling araw bago magpasko, doon muna tayo sana mag-focus. Gaano ba kabait ang Diyos sa atin? Na sa gitna ng lahat ng hirap natin sa buhay, nakikita pa ba natin ang kabaitan ng Diyos? Nagpapasalamat pa ba tayo sa Diyos? Nakakalungkot po kasi minsan, ang tingin natin sa Diyos parang ATM. ATM, bakit? Magsisimba at magdadasal para may makuha, may gustong hiling. Magdadasal lang minsan kapag may kailangan, kapag may dinaramdam, na nakakalimutan natin yung utang na loob natin sa Diyos. Mula sa ganda ng mundo na binigay sa atin, sa regalo ng pamilya at mga kaibigan na natatakbuhan at sumusuporta sa atin, at lalong-lalo na sa pagmamahal na binibigay sa atin. Pagmamahal na hindi tayo sinusukuan sa lahat ng pagkakamali at kapalpakan natin. Sa ilang oras ho ngayon, magbubukas na tayo ng mga regalo, pero sa gitna ng saya, yun sanang pagpapasalamat muna ang mauna. Magpasalamat tayo sa pinakamagandang regalong binibigay at ibibigay ng Diyos. Yung pagmamahal niya. Matuto tayong magpasalamat sa Diyos. At sana po yung pagpapasalamat na yun, dalhin tayo una sa awareness kung gaano kalaki ang utang na loob natin sa Diyos. Pero sana dalhin din tayo pangalawa sa mas malalim na pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Kung papansinin natin sa dulo ng first reading, sinabi, magiging walang katapusan ang kaharian ng anak ni Haring David. At sinabi din ni Anghel Gabriel sa mahal na ina, si Jesus, mamanahin niya yung trono ni David at walang hanggan ang kanyang kaharian. Bakit importante? Bakit inulit yung trono ni David? Kasi po sa panahon ni Haring David, doon pinakamalapit ang mga Israelita sa Diyos. Kung babasahin natin ang Biblia, parang napakaganda nung panahon na yun. Pero nung tinignan ng mga historians, yung syudad ni David, ang nakita nila, napakasimple lang ng buhay. Walang karangyaan. Pero sa gospel, sinabi na yung ganong kasimpleng pamumuhay, yun daw ang magiging kaharian ng Diyos. At doon natin makikita ano ba talaga ang halaga ng iyong Pasko. Sigurado po ako, handa na mga regalo ninyo. Di ba? Malamang sa malamang, yung ilan doon mamahalin. Lalo na kung para sa mga anak. Pero alala ko po noon, may kausap po akong anak mayaman. Nakatira sa isa sa mga mayayamang subdivision sa Makati. At grabe siya gumastos ng pera ng magulang niya. Nung tinanong ko siya kung okay lang ba siya, ang sabi niya sa akin, wala namang oras yung magulang ko sa akin. Sinasabi ng magulang ko, nabibigay naman daw yung gusto ko. Kaya kung sa pera lang nila ako mamahalin, gagastasin ko na lang ang pera nila. Ang sakit. Pero sana po ngayong Pasko, higit pa sa regalo na material, at sana simula ngayong Pasko, ang madadala natin sa mga relasyon natin ay yung pagmamahal ng Diyos. Hindi lang kung anong kaya bilhin ng mundo
Oo, importante na kukuha natin ang kailangan natin para mabuhay. Pero katulad ng kaharian ni David, tandaan natin na mas importante na mamayagpag at nadadala natin sa relasyon natin ay ang pagmamahal. Ang namamayagpag at ang nadadala natin sa mga relasyon natin ay ang Diyos mismo. Kaya sa ganung pananaw, sana tingnan natin ang gospel natin ngayon. Umoo na dalhin si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Si Maria umoo, kaya siya ay naging paraan para makasama natin si Jesus dito sa lupa. Sa pag-oo ni Maria, naging instrumento siya, kaya dala niya si Jesus mismo. At dito tayo tinatawag na umoo. Dito tayo hinahamon na umoo. Umoo sana tayo at payagan natin ang Diyos na manahan sa atin para pagmamahal niya ang dala natin sa lahat. Kanina nabanggit ko po yung regalo sa pamilya. Pero lalo na at Pasko, sana iasa isip din natin kung paano natin madadala si Jesus sa lahat ng kapwa natin. Kasi kung iisipin natin, nung nagkatawang tao si Jesus, hindi naman ito para lang kay Maria. Hindi lang naman para sa pamilya niya. Nung nagkatawang tao si Jesus, hindi lang naman ito para sa mga Israelita. Nung nagkatawang tao si Jesus, ito ay para sa bawat isa sa atin, para sa lahat ng tao, at sana ganun din tayo. Sa mga nagsimsimba po, nung sa simba na ako nagmisa last week, ilang beses ko na pong sinasabi sa homilis ko, na sana may pamasko din tayo sa mga mahihirap at sa walang-wala. Hindi sa pamilya lang natin. Napakaganda po. Dito sa parokya natin, meron tayong Christmas gift giving sa mga kapatid natin na mahihirap. At sana bukod doon, meron tayong personal na mabigay na tayo mismo. May handa din tayo kahit papano na tayo mismo ang magbibigay. Pero kung babalikan natin, di ba? Sa isa sa mga Christmas songs na sikat, andun ang linya na sana araw-araw Pasko na din. Sana po ang pagtulong natin sa mahihirap na sinubukan natin gawin ngayong Pasko ay hindi lang once a year. Sana araw-araw ito tulad ng gusto din natin na araw-araw ang diwa ng Pasko. Sana maging parte ng buhay natin ang pagtulong sa lahat ng tao, pag-iibigan sa lahat. Ngayon po, huling araw ng Adbyento, tandaan natin na paghahanda po para sa Pasko ay ang paghahanda din para sa pagbalik ni Kristo. Kung si Kristo po, hindi nililimitahan ang pagmamahal sa araw lang ng Pasko, sana hindi kapag Pasko lang tayo magmamahal ng mahihirap at ng kapwa natin. Kung si Kristo, hindi nilimitahan ang pagmamahal sa pamilya niya, sana hindi natin isipin lang ang pamilya natin, kundi ang lahat ng kapwa natin. Kung gusto mo maging handa sa pagdadating ni Jesus, dapat araw-araw maging Pasko. Dapat magmahal tayo ng lubos araw-araw, katulad ni Kristo. Ang isa po sa hindi ko makakalimutan na karanasan ko bilang seminarista ay ang makatrabaho ang mga street dwellers dito po sa parokya natin, Holy Family Parish, Ross District. Napakasimple nila. Na konting biyaya lang, kahit pinaghirapan nilang maglakad at mga lakal buong araw sa ilalim ng init ng araw, pinapagpasalamat nila sa Diyos. Ganon sila magpasalamat. Hindi nila hinahangad ng malalaking bagay. Sa totoo lang po, may nag-alok sa kanila ng bahay, basta't sumanib sila sa ibang sekta, pero hinindihan nila yon. Kasi ang importante, para sa kanila, manatili sila sa Diyos. At alala ko rin po ang kwento ng namayapang si Father Pong del Rosario sa lugar daw niya sa Murphy, sa Cubao. Noong naglalakad daw siya at nahilo siya sa init at muntik matumba, walang kotseng tumigil, walang mayaman lumapit. Mga street dwellers ang nag-asikaso sa kanya at nagbigay sa kanya ng makakain at maiinom. Sa mga taong ito, nang ilan sa atin hindi pinapansin,
Sa mga taong ito ng ilan sa atin minamaliit, mga simpleng namumuhay sila sa kalsada, pero sa kanila ko nakita ang mukha ng Diyos at sila ang nagturo sa akin na magmahal katulad ng Diyos. Sa pagdating ng Diyos bilang isang bata, sana matuto tayong na sa mga katulad niya na maliliit sa lipunan, mahalin din. Sana sa paghamon sa atin na mahalin ang batang si Jesus ngayong Pasko, matuto tayong mahalin ang lahat ng tao, lalo ang mahihirap, ang maliliit, ang walang-wala. Mga kapatid, huling araw na po ng Adbyento. Bukas ng gabi, Pasko na. Sana salubungin natin itong Paskong ito ng may pasasalamat sa Diyos sa lahat ng binigay niya, pero higit sa lahat, sa pagmamahal niya na hindi tayo sinusukuan. Sana matuto tayong mag-focus sa pagmamahal niya at hindi sa mundo para madala natin siya sa lahat ng tao, lalo sa maliit at walang-wala. Sana sa lahat ng tao, madala natin si Jesus katulad ni Maria. Si Jesus, ang Diyos na naging tao, ang Diyos na mahal na mahal na mahal ang bawat isa sa atin. Purihin si Jesucristo. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/HFPRojas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com/HFPRojas. Maraming salamat po mga kaparokya.